Hmm. Malabo. Sige na. Ready. Wah. Naputo na ba? Ama ko yun. Okay na, okay na. Pwede ako. Dalawa tayo. Ha? Di ba? Kasi mamaya wala na tayo. Kaya ba? Daura sa tayo. Smile. Nadala kami nito. Anton. Dito sa dito kami niya. Ayan, dapat po yun. Okay, sir. Oy, oy. Ayun yan. Siya isa. Isa? Kaya na. Nali, 5 ko yan. Yes, sir. Okay na. Full memory. Dalawa kayo nito. Guys, ano kami yung towel? Hindi mo puli na kayo inireso pa na. Nagsiselfie. Full storage. Siyata cellphone, kaya iyawap eh. Huwag ka na dyan. Photographer. Kunin mo. Kaakyat na tayo. 5th floor daw. Mapupuli storage ng mga cellphone nito. Nakawala. Saan pa kayo pupunta? Kaya na, para makarating na sa pupuntahan. Sama sa 5th floor.
Akyat na daw sila sa hagdanan. Ayaw na nila sumakay dyan. Hmm. Hmm. Wala na. Yan, elevator. Elevator na lang, oh. Doon, elevator. Saan ba yung fifth floor? Fifth floor yun, oh. Ayun. Ayan. Oh, pasok. Fifth floor, ma'am. Okay lang. Okay. Alhamdulillah. Isa ka. Saan ba yan? Saan? Baka dito. Saan ba yan? Baka dyan. Uy, patuwarang pa din. Dito, dito. Hmm. Ang dilim. Hmm. May elevator pala ng kabila. Oo. Mabasag mo, masipaw mo yan, mabasag yan. Nakuha ka na. Hmm. Kuatin. Hmm. Hmm? Hmm? Maganda. Wow, may ganyan siya. Hindi, ba't dito ba? Dito sa akin, malayo ang sa... Sige, 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 sige. Mahanap kayo. Kasya to. Malinaw. Ayusin mo sa... Mama, halik ka na. Hmm. Balik
Maganda ka black. Ako pa. Bahala ka na. Nasisilo dyan sa ilaw. Kaya hindi mo makuha ng maayos. Gusto niyo malinaw yan, doon yung magka-camera sa ano. Ganyan, malinaw yan. Morning. Tayo dalawa, wala tayong picture. Indonesia yang kau banggakan umat kakya sama-sama tanu apa Indonesia yang kau banggakan umat kakya sama kapaya baku ilmu Yan po, ang ating butihing ustadzes, si Ustad Ibrahim Jamlud at Ustad Abdul Hamid Abdul Manan.
Ustaza Fatima Makauntar para sa basic Arabic. Mamikirkan mo sa magiyang bukid, asal makansami sa magiyang bata. Mamikal tanong ko kapag mo, kana maiukit adili ka tadi. Kaso ang ibajimbatan mo sa Rasulullah ibagunutan tanong. Kaso ang ibajimbatan mo sa Rasulullah ibagunutan tanong. Syukuran tanong soya Allah, sambayan tanong kuli mawat tanong. Paginugutan tanong soya Allah, sakilan tanong so ini saparin. Kaso ang ipajimbatan mo sa Rasulullah ipagunutan tanong. Kaso ang ipajimbatan mo sa Rasulullah ipagunutan tanong. Sama-sama tanong afatun nisya, siya kapangat kumakatapyan. Sama-sama tanong afatun nisya, siya kapangat kumakatapyan. Sama ko kapaya patu ilmu, ilmu nu Allah kasurgan. Kaso Allah ipajimbatan mo sa Rasulullah ipagunutan tanong. Kaso Allah ipajimbatan mo sa Rasulullah ipagunutan tanong. Ya Allah, tawangi kami din, hukapan nani ku ilmu nagkam. Kasi ka Allah ipajiwanami sa Rasulullah ipagunutan namin. Kasi ka Allah ipajiwanami sa Rasulullah ipagunutan namin. Kaso Allah ipajimbatan mo sa Rasulullah ipagunutan tanong. Kaso Allah ipajimbatan mo sa Rasulullah ipagunutan tanong. Syukuran tanong soya Allah, sambayan tanong kuli mawat tanong. Paginugutan tanong soya Allah, sakilan tanong so ini saparin. Kaso Allah ipajimbatan mo sa Rasulullah ipagunutan tanong. Kaso Allah
sama-sama tanu afatun nisa syahadu kapangat umakat kapiang sama-sama tanu afatun nisa syahadu kapangat umakat kapiang syahadu kapaya paku ilmu doa kasurgan kasuai perjimbatan surasui pengunutan tanung kasuai perjimbatan surasui pengunutan tanung ya Allah tawari kami buka penuntut nani ku ilmu lengkap kesegaan perjiwanani surasui pengurutan nami hadiri katari kasuai perjibatan surasui pengurutan tanung kasuai perjibatan surasui pengurutan tanung syukuran tanung ya Allah sambayan tanung kuli mawatakum paginutan tanung ya Allah sakilan tanung ini syafari kasuai perjibatan surasui pengunutan tanung Kapag ako sa kalong, so mama nila nag-iisa. Adaya. Ha? Adaya. Si Engineer Kamaruddin Silungan Al-Hajj. So nag-iisang lalaki na kung saan nagsaliksik ng kaalaman doon sa Akawato Nisa. Mashallah. Jazakallahu khairan, Engineer. Mashallah. So, Okay, so dumating na po ang ating pinapahintay. Ahlan wa sahlan bihudur Fadilatu Shaykh Ibrahim Kaisi. Ibrahim Kaisi, siya po ay kabilang sa panahuhin nating dangan sa ating programang sa araw na ito. So okay, so inaantay natin ng arrangement ng ating mga kababaihan. meron pa dito sa taas. Sa taas pwede pa. Ito pa. Dalawang ano pa sa taas. Sige pa. Yan. Dalawang baitang pa. One. Ating masasaksihan. On the way pansu sa kataw mag speaker tano si Ibrahim Casey asunadali. So sukran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay kusang loob niya pumasok sa ating relihiyong Islam. Walang iba kundi si Mirasul Lalang. Mirasul Lalang, andito na siya. Siya po itong balik Islam Sheikh. Kinakabahan po ako. Magandang umaga po sa inyo lahat. Higit sa inyo lahat na ako po ay isang balismo. Ibabahagi ko lang po ang aking kwento
Wala po akong nireading speech or ano pa man. Wala rin po akong idea kung ano yung sasabihin ko sa araw na to. Pero sabi nga, gagabayan ako ng araw. At kung ano man po yung lumabas sa aking bibig, yun po ay galing dito sa puso ko. Ito na po, magsisimula na. May dala po akong tissue, baka sakaling umiyak. 20 years ago, nakilala ko yung aking asawa. Asawa ko nandyan po, sa tabi-tabi lang kumukuha ng litrato. Photographer ko siya ngayon. 20 years na rin po kaming mag-asawa. Nakilala ko po siya sa aking trabaho. Dahil sa yung time na yon, NBSB, no boyfriend since birth. So nakilala ko siya, na-love at first sight ako sa kanya. Dahil gwapo. Gwapo siya. At syempre, yung tumagal, na-in-love na rin. So, nung sabi ko, kapag ako niligawan dito, sasagutin ko agad. Yun. So, yun. Yung unang date namin, sinagot ko kagad. Kinabukasan, dinala ko kagad sa bahay namin. Pinakilala ko sa magulang ko. Then yung magulang ko, supportive. Parang gusto na ako mag-asawa kinabukasan. Sinabi ko na isa siyang Muslim. Walang problema. Tanggap siya. So yun, nasa right age na kami nung mga time na yun. So walang problema. May trabaho siya, may trabaho ako. Then, nagpakasal na kami. Inasal kami sa Islam, pero syempre, kailangan ikasal kami sa civil para walang takas. Ay, dokumento. Joke lang. Yeah. So, kinasal kami ng, nauna yung sa civil, then sa Islam. After nun, nagkaroon kami ng malusog na baby. Bago pala lahat, ang title ng aking inspirational talk is about faith, pananampalataya. Itong pananampalataya na to, may 3: pagsubok, kapatawaran, at pagtanggap. So yung pinikwento ko ngayon ay isang pagsubok. Yung time na yon, binigyan kami ng isang malusog na baby. Malusog, walang sakit, healthy. Dahil sa first baby at unang apo, excited lahat. Dinadala ko lahat sa opisina, sa trabaho, namamasyal, kahit sa mga kaibigan, tuwan-tuwa lahat. Itong pagsubok na binigay sa amin, hindi ko alam kung hanggang saan. Ang nanay ko sobrang maalaga sa anak, ni halos ayaw niyang patapuan. Ganon din kami. Dahil sa may trabaho kami parehas, nabibigay namin lahat. Lahat-lahat. Ultimo gatas, damit, lahat. Everything, bibigay namin. Isang araw, yung nanay ko, sabi niya, dadalhin niya yung anak ko sa Ilocos, magbabakasyon lang ng 1 week. Then pumayag ako. Pinatid namin yung mga oras na yun. 1 week lang naman. Pagkatid namin, kinabukasan tumawag ako kasi nakarating na sila. Okay naman, walang problema. Pinahapunan, yung kapatid ko, tumawag sa akin. Sabi niya, ate, kailangan pumunta dito. May nangyari. Yung mga time na yun, hindi ko alam kung ano isipin ko. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin. Hindi ko alam kung yung mga oras na yun, tumawag siya. Dahil
ako. Sabi ko, kailangan natin pumunta ng Ilocos. May nangyari. Walang makapagsabi sa akin kung ano. Umuwi kami, punta kami ng Ilocos. Out of coverage, wala akong matawagan. Hindi ko alam kung ano nangyari. 12 ng gabi, tumawag yung auntie ko. Yung tatay ko yung kausap. Narinig ko na lang, ano nangyari? Ganun. Pero ako sarado, hindi ko alam kung anong feeling ko ng mga oras na yun. Basta narinig ko na lang, wala na si Bebe. Yun lang yung narinig ko. Gusto ko nang liparin yung mga oras na yun para makarating ng Ilocos. Pagdating ko doon, ang daming tao. Basta ang naramdaman ko lang magtatakbo. Then nakita ko yung anak ko, nakahiga, nakadamit ng puti. Wala nang buhay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na yun. Yung mga time na yan, masasabi kong nawala ang aking pananampalataya. Tinanong ko siya ng 3 katanungan. 3 bakit. Bakit ako? Di naman ako sa tao. Bakit yung anak ko liit-liit pa? Nakaranas na ng operasyon. Nilagyan siya ng tubo dito para lang makahinga. Bakit kami? Wala naman kami nagkrabyadong tao. Yung tanong na yan, lumipas ng 20 years. Yung pananampalataya ko nawala. Kahit anong sabi ng asawa ko, magsambayan ka, pag-aralan mo ito, yan, yun. Ito yung binigay niya sa akin. Pero ito, hindi ko pinag-aaralan, tinatago ko lang sa cabinet. Kasi sarado to. As in sarado. Tinatanong ko siya ng 3 bakit na hanggang ngayon, hindi pa rin niya nasasagot. Bakit nangyari sa akin yun? Then, after 20 years, in 20 years na yon, umalis kami ng bahay kung saan kami nakatira para makalimot. Ito na, nandito na kami sa Baseco. Nagkaroon ulit ng anak, nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng kulay ang aking buhay na biniyayaan kami ng 2 anak. Pero yung pananampalataya ko, yun pa rin, wala pa rin. Sarado pa rin yung aking puso. Hanggang sa nag-away na kami ng asawa ko, lagi niyang sinasabi, sambayan ka, ganyan, pag-aralan mo to, yan. Hanggang sa isang araw, hindi na nakatiis, nag-chat na. Ganyan. Isa lang ang pangarap ko sa inyo, sa aking pamilya. Ang yakapin niyo ang Islam. Yung mga time na yan, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sabi ko, ang tagal na ng panahon na to. Bakit nandun pa rin ako nakakulong sa madilim? Bakit hindi ko mapalaya ang sarili ko? Bakit hanggang ngayon sarado pa rin? Kinagabihan, yung mga oras na yan, 2:00 na madaling araw, kinausap ko siya. Kinausap ko ang anak. Sabi ko sa kanya, gusto ko nang lumaya. Gusto ko nang palayain yung sarili ko. Sabi ko, paano ko makakabalik sa'yo? Sa kanya. Tulungan mo ko makabalik. Bigyan mo ako ng isang sign na makabalik. Bumalik yung pananampalataya ko sa iyo. Kalimutan ko lahat. Mabuksan ito. Yung matagal ng ano. Then, tulog ako nung mga oras na yon. Hindi ko alam kung may gumigising sa akin o ano. Basta sa panaginip ko, yung bang ng mosque, yun lang. Yun lang yung naririnig ko yung mga oras na yun. Kaya, lagi kong naririnig yun 20 years ago, pero wala lang. Pero this time, para akong ginising. Yung bang ng mosque, yun yung sabi ko sa kanya, ito na ba yung sign na makabalik ako sa'yo? Sa kanya. Then kinabukasan, hinanap ko to. Itong binigay sa akin ng asawa ko. Hinanap ko sa cabinet, 20 years ago tabi lang. Pero this time, hinanap ko itong manipis na aklat na to.
This time, binabasa ko na siya na nandito na sa puso. MashaAllah. At ang bawat pahina nito, nararamdaman ko na pumapasok na siya dito. Nagkaroon ako ng interes. Nag-YouTube na ako ngayon. Lahat ng mga Islamic teachings, pinapanood ko na. Pero hindi pa sapat. Sabi ko, kailangan makapag-aral ako ng Arabic para mas lubos kong maintindihan. Yun, ang tanging naalala ko lamang, yung kapitbahay namin, nasawa ni Ustad, si Ibrahim. Siya lang yung unang pumasok sa isipan ko para makapag-aral ng Arabic. Nag-chat ako sa kanya, sabi ko, tulungan mo ko, gusto ko mag-aral ng Arabic. Pero wala siyang idea kung bakit o ano. Nasagot lang niya, alhamdulillah, bye. Kinabukasan, dala-dala niya na si Pres at si Marjana. Pumunta sa bahay namin. At welcome na welcome ako. Doon pa lang, naramdaman ko na yung kapayapaan dito. Iyakap ako. At yung mga oras na yun, gusto kong umiyak. Pero sinarili ko na lang. At yung mga oras na yun, ang luwag na dito sa kalooban ko. Nakalaya na ako. At handa na ako na yumakap sa Islam. Alam ko buong-buo na. Kaya yung mga oras na yun, yung araw, yung linggong yun, ang pagpasok ko ng Arabic, sinabi ko, ang linggong to nakalaan sa Arabic. Sa Arabic class ko. Kasi gusto kong matutunan, gusto kong zero knowledge talaga ako. Wala akong alam, as in walang-wala. Hindi ako naiyang magsabi, wala akong alam. Simula nung pumasok ako, hanggang ngayon wala pa akong absent. Kaya sigurado may award ako mamaya. MashaAllah. MashaAllah. Thabbatallahu imanak. Nilaan ko talaga ang oras ng linggo para sa Arabic class ko. Para gusto ko matutunan lahat-lahat. At doon, nagpapasalamat ako sa dalawang guro kong ustads sa umaga at sa hapon. At sa kay ustasa, paunti-unti nakakabasa na ako ng alipan. Kahit pa paano, hindi na ako zero. Guys, bago magtapos ang aking inspirational ko, gusto ko lang ipabatid sa mga kapwa ko balik Islam na mahirap yumakap dahil bibigyan kanya ng isang matinding pagsubok na alam mong tatalikuran mo siya. Pero ang ala, naghihintay. 20 years ago niya akong hinintay. 20 years nang lumipas. Pero ito, nasa harap niya, buong-buo na niyayakap ko ang Islam. Maraming salamat. MashaAllah. Jazakillahu khair. Waffaqakillahu lima yuhibbuhu wa yardah. Wa thabbatallahu imanik. Siya po ang ating kapatiran, si Sister Ustada Mirasol Lalang, na kung saan ay kanyang nagkwento ang kanyang karanasan sa pagyakap niya sa pananampalatayang Islam. So, tulad po ng kanyang nabanggit, mayroon siyang katanungan na kung saan ay hinanap niya ang kasagutan. Una, sabi niya, bakit ako? Bakit yung anak ko? Bakit yung pamilya namin ang binigyan ng pagsubok? Ganun pa man, kapatid na Mirasol, ay nauna na ang kasagutan sa iyo ng mahal na Allah. Sapagkat sinabi ng Allah sa banal na Quran, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sinagot ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay o mga kuro-kuro sa iyong kaisipan kung bakit ka Pancokora namin, jaluman sa mga kaluman nila. Kung di ka na uso mga kaluman nila na di din silang pembuku sa kapedagag sa kalilan
Anong pa to siya, kalilijiang katimplahan sa kapi, kabangagi sa mga kaluman nila. Napis kami, nabanganam kami rin. Uy, sana to malindungan tadi mga kaluman nila. Okay, alhamdulillah, dan kami milih kanila. Inakajitilan sa kami sa mga kaluman nila, kano kabangagi nila, masyaallah. Bahasa po na Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, makatundog siya na testimony from balik Islam. Ito Mamikal tanuko kapag ilmu kanambay ukita diri katali kasuawai pajimbatanu surasulullahi pagurutan tanu syukuran tanuso ya Allah jambayan tanus lagi mawaktu unutan tanuso ya Allah jambayan tanus lagi mawaktu kasu sama-sama tanu akhwatun nisa syaru kapan enggarku maka kapian sama-sama tanu akhwatun nisa syaru kapan enggarku maka kapian sawaku kapaya parku ilmu no Allah kasurgan kasu Allah pejiman tanu Rasulullah pagurutan tanu kasu Allah pejiman tanu Rasulullah pagurutan tanu ya Allah tabari kami ungkapan untuk nani ilmu nungkap kasegala Allah perjimbanami Rasulullah pagurutan nami kasegala Allah perjimbanami Rasulullah pagurutan nami wassalam. wah, ini nakilang tanong. Maiksi lamang ito bilang kunting paalala para sa mga kamusliman din, lalo kababaihan. At sa totoo lang, sapat na din yung mga asatid kasi at mga doktor nakaharap natin para magsalita ako dito. Huwag po kayo masyadong mag-expect at itama ko lang yung kanina ng maraming tukso sa paligid, maraming may kilala mong Muslims na halos nagiging Muslim na lang sa pangalan o Muslim na lang sa hijab o sa itsura. Pero kahit sa itsura, minsan pagkukulang din. Minsan pa kahit nakalikap, Muslim lang doon sa panglabas. Pero sa ugali, sa akhlaq, sa kaalaman sa Islam, kulang at walang kaalaman yung iba. President at saka Vice, pwedeng umakyat sa taas para
magbigay ng itong payo. Meron na akong sukat. Kung nagkakamali yung mga kalalaki at Sheikh Nurul Haq, nagkakamali din yung mga kababayan. Diba? Walang perfect sa atin. So mayroon pa kayong ginagawa na nakakatakot na maaaring makapasok kayo doon sa impyerno. Sana hindi mangyari niya Allah. Ayaw ko na isa man sa atin na makapasok sa impyerno. So ano ba yung makatakot? Tama sa Allah, tama sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero mali sa inyo, mali sa inyong paningin, mali sa inyong pananaw. Anong ibig sabihin? Ito yung polygamy. Subhanallah. Allah. Sheikh Ibrahim, di ba? Yung polygamy. So, nandoon niya sa lalaki yung katangian. Nandoon sa physically, financially, kayo ng lalaki. Pero, kapag mag-asawa yung asawa niyo, magsumbong kayo doon sa Sharia. Allah. Subhanallah. Nakalimutan na ninyo yung pagsasama ninyo. Subhanallah. Mga ganun Ramadan, upama ni kaadan dalam ikat sukupi, dalam ikat kumplitui, sa kanong kinapaman ko namin sa kanong nagtusog bang niya namin sa ambon, upama ni malam kaadan, taufiq wa Allah ta'ala, anak katito, nakaayon sa inaanyayahan ang lahat
lahat na mag-iisa at makilahok sa Islamic Grand Symposium mamayang gabi. Yun din po ang ating mga panauhing dangal, ang ating mga masyayikh na galing sa bar sa pangunguna ni Sheikh Nurul Abdullah at ang kanyang kasama si Sheikh Marhan Burhan. Ganun din ang ating guest na kasama rin nila si Sheikh Ibrahim Kaisi. Ang ating Grand Islamic Symposium. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masuk na. Dyan. Ground floor. Oke, pakai kan? Sa kamu po, di ko na yan sa kapatsuman. Tiningas. Di pas sepatu man. Di beraga. Si Papa, may tingin naman siya sinas. May driver yan. Driver. Doon. Hindi ko na karit. Ako hindi na karit ako magkarit. Bakit? Napanur manguna. Pahiga. Kasi pumunta sa inyo, pinapakain yung mga pangit doon. Pinakita ko sa dyan,